Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Dumalo si Vice President Sara Duterte sa iba't ibang aktibidad kasama ang mga Pilipino sa Qatar. Sa nasabing aktibidad, makikita sa mga larawan na kasama ng Vice Presidente ang kanyang ina na si Elizabeth Zimmerman at si Senator Amy Marcos. Samantala nakatakdang pumunta sa the Netherlands ang pangalawang Pangulo mula May 30 hanggang June 3 upang dalawin naman ang amang si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Habang nasa ibang bansa si VP Duterte, babasahin naman sa Senado ang kanyang impeachment articles sa June 2 at bubuuin ang impeachment court sa June 3. Ito talagang si Amy Marcos, mga kabunyog, mga kababayan. Talagang parang mas Duterte na ito kaysa Marcos eh. Mas Duterte na ito kahit yata sa parang hindi na ito dugong Marcos. Mas dugong Duterte na yata ito kaysa Marcos eh. So ngayon, nandun si Sara sa Qatar. Alam naman natin, nagbiyahe si Sara Duterte noong May 26. Dadaan siya ng Qatar, pagkatapos ng Qatar, tutuloy ng the Netherlands. Doon siya magbe-birthday. At hanggang siya doon June 4 pabalik siya ng Pilipinas. So ngayon, ang hindi natin inaasahan na doon sa Qatar, magkikita pala sila doon ni Amy Marcos. Ay, matindi talaga si Amy, Talagang lagi nang kasama ni Sara. At ngayon, sinasama na ni Sara sa mga pakikipag-usap, pakikipag-meeting. Ang mga pinagmamalaking suporta ng mga Duterte, yung suporta ng mga overseas Filipino workers, OFWs, o kaya mga overseas Filipinos. Kaya si Sara dumaan ng Qatar, nagkaroon ng activity doon, inimbitahan si Amy Marcos. Kaya si Amy nandun din, umattend din sa patipon ni Sara doon sa Qatar. Kasama ni Sara si Elizabeth Zimmerman, yung kanyang ina, yung unang asawa ni Duterte. Kasi sasama si Elizabeth Zimmerman, yung ina ni Sara, sasama kay Sara papunta ng the Netherlands, pagbisita kay Digong doon. Mukhang si Amy hindi naman sasama na doon sa the Netherlands. Hindi pa yata siya inaasahan doon. Pero ang malinaw lang dito, parang lagi nang magkasama si Amy. Talagang ba ito? Hanggang 2028 na ba ang pinaghahandaan ng dalawang ito? Nakakommit na ba kay Amy na siya ang gagawing Vice President, running mate ni Sara kung tumakbo ito sa 2028? Actually, hindi yan aayawan ni Amy. Kapag inalok sa kanya na maging Vice President, hindi niya aayawan yan. Kasi yun naman talaga ang gusto ni Amy. Ayaw niya nga na kumalas ang Marcos sa alyansa sa Duterte. Kaya ayaw ni Amy yung nabuwag yung unity team. Gusto niya sana manatili ito. Kaya ang ginawa ni Amy, kinukontra niya talaga si Martin Romualdez, si PBBM, saka si Lisa Araneta sa desisyon nito na kumalas sa unity team. Ang gusto sana ni Amy kahit ang dami ng ginagawa ng mga Duterte sa kanila, sa Marcos, palampasin lang, makipag alyansa uli. Kasi ang mas gusto ni Amy, ma-preserve yung alyansa ng unity team. Kasi ang gusto ni Amy sa 2028, si Sara yung manok at pwedeng siya ang mag-vice. Iba naman siyempre ang gusto nila Martin Romualdez at nila Lisa Araneta at ni PBBM. Kaya ngayon, ang lumalabas dito, parang talagang todo-todo na si Amy sa alyansa niya kila Sara. Parang nagpiprepara na sila sa 2028.
At bahagi niyan, ayan, umiikot hanggang na sa ibang bansa, sumasama na si Amy sa mga lakad ni Sara. Katulad nitong nangyari sa Qatar. Anyway, ang nakakalungkot lang dyan, si PBBM ay maraming inaayos na problema. Isa pa sa pinoproblema, itong kapatid niya. Sa halip na makatulong sa kanya, ito pa ngayon ang nagdadala sa kanya ng problema. Yan ang malungkot. Kaugnay naman sa impeachment ni Sara, iginiit ni House Prosecutor Representative Lawrence Defensor na maaari pa ring ipagpatuloy ang impeachment trial sa 20th Congress. Tandaan natin na kapag nagtapos ang 19th Congress, ang nagtatapos lang ang aming legislative power. Hindi natatapos ang isang impeachment proceeding na nakahain na sa Senado. At ihambing natin ito sa isang kaso sa korte once a case is filed with the trial court. The judge may retire, the judge may get promoted, but the case stays on with the trial court. Hindi na di-dismiss ang kaso just because napalitan ang mga judges. And while we agree that the impeachment is not a judicial proceeding, the procedure when it comes to the trial, ang jurisdiction ng Senado hindi nawawala kahit nagbabago. So like new judges in a trial court, the senator judges that will come in the 20th Congress will also take their oath and assume as senator judge. But it does not mean that the case will be dismissed. Our impeachment provisions under our Constitution were patterned after the American Constitution. And in the case of America, there are many instances where the impeachment crossed over to the next Congress. The impeachment proceedings against Judge or Justice Lauderbach, Judge Pickering, former President Bill Clinton crossed over to the next Senate. And we also have to understand that the impeachment is the highest form of national inquest in our country. Hindi dapat pigilan ito because the impeachment is intended to protect the people, to protect the government from a high public official who is sitting in office and should be removed if necessary if she committed a violation of the Constitution. Kaya dapat hindi ito tumigil. But we leave it up to the Senate how they will proceed with the impeachment process. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw.